Manaming Diyos na makapangyarihan, Panginoon, na Ikaw po yung hari ng mga hari, Panginoon. Muli, Panginoon, maraming salamat, Panginoon. Dahil ngayon pa lamang po, Panginoon, may ginawa ka na po sa amin. At maraming salamat because binigyan mo po muli kami, Panginoon, ng another opportunity, Panginoon, na makarinig ng iyong salita, Panginoon. And this is the very special, Panginoon, na part ng service, Panginoon. At Lord, maraming salamat po dahil muli nakaawit kami, nakaakyat kami dito sa stairs, Panginoon, at makatagpo ka po namin, Panginoon, at muli mapakinggan ng iyong salita. Dalahin po namin, ikaw po ang magtago kay Brother AJ sa iyong likuran at ikaw po yung makita po namin, Panginoon. Lord, marapat lamang po, even sa pakikinig po namin ng iyong salita ay mapapurihan ka po namin, Panginoon. Muli, maraming salamat sa kabutihan mo. Maraming salamat sa pagmamahal mo sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Meron pong Sunday School. So napakaganda po ng ating kinanta po ngayon, no? Sunday school. Longer slave, no? Wala na po tayo sa takot, no? Wala na yung ating takot dahil tayo po ay nasa Panginoon na ngayon, no? At patuloy po pa ang ating banal oras po ng ating sambahan ay tuwing 10:30 at hanggang 12 at ito po ay tuwing Sunday, no? At mas maganda po, nire-recommenda po namin na kayo po ay tayo po ay makarating po ng mas maaga nang sa gayon po magkaroon tayo ng mas maagang personal time o personal prayer po sa Panginoon. At meron din po tayong prayer list din dito at kung maalala din po natin, meron din pong D group ng 9 a.m. So pwede po tayong sumali doon sa mga D group. Yung po yung nakikita nyo na parang mga nagkukumpulan ng alas 9 po, no? At patuloy pa rin po dito tayo sa Book of Acts na ating series, no? Patuloy pa rin po tayo dito yung ating pinag-aaralan. At nung nakaraan po, ang na-preach po ni Pastor nung paghayo ng hinirang ng Diyos. So makikita po natin paano ba nangaral o paano humayo yung mga ngaral ni Kristo. At nakita po natin na paano ba ginawang banal ni Kristo ng Diyos si Pablo. Nakita natin doon kung paano siya hinanap ng Diyos, paano tayo hinirang din ng Diyos, at paano nangaral din si Pablo. Nakikita natin yung nakaraang points po na nadagdag ni Pastor, yung naging resulta doon sa paghayo o yung paghahayag po natin ng salita ng Diyos. So parehas po rin sa atin. Ano ba yung naging resulta? So maalala po natin nakaraan, no? Balikan lang po natin ng konti. Naalala po natin ang isa sa mga naging resulta nun dahil naging kontra siya sa karamihan. Parang meron dito si Governor Festus na sinabi pa sa kanya, nababaliw ka na yata. No? So isa po to sa isa sa mga kapalit ng ating bilang pagiging Kristiyano. No, minsan ito po ay mararanasan talaga natin. May experience talaga natin na bilang pagiging Kristiyano ay tayo po ay mauusig, no? At minsan tayo matutuyain talaga. At ngayon naman po ang nating pag-aaralan yung babala sa atin ng Diyos at manggagaling po sa Acts 27:1-12 at base po sa nakikita nyo sa ating picture na no entry o bawal pumasok, no? So makikita po natin dito mamaya kung ano po yung ibig sabihin yan. So tayo po tumayo para magbasa po ng salita ng ating Panginoon. Verse 1, namang mapagpasyahan dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na batalyon ng emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramitio, papunta sa lalawigan ng Asya, at naglakbay kami kasama ni Aristarco na isang taga-Macedonia na nagmula sa Thessalonica. Kinabukasan, dumaan kami sa Sidon. Mabuti ang pakikitungo ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula roon ay naglakbay kaming muli. At dahil sa pasalungat ang hangin, kami namaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pampilya. At kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo
ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria, papuntang Italia, at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay, tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago makarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito'y hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa panig ng Kreta na kubli ng hangin sa tapat ng Salmone. Nahirapan kaming namaybay sa tabi ng hanggang sa marating namin ang pook na tinatawag na mabuting daungan na malapit sa bayan ng Lasea. Mahabang panahon na kaming naglalakbay, mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno, kaya't pinayuhan sila ni Pablo. Sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at mapipinsala ang mga kargamento at ang barko at manganganib pati ang buhay natin. Ngunit higit sa pinahalaghan ng kapitan ng sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon kung panahon ng taglamig, minabuti ng nakakarami na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay, sa pag-asang makarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. Ito ay isang daungan sa Kreta na nakaharap sa Hilagang Kanluran at Tigmog Kanluran. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, patuloy Panginoon, maraming salamat po sa araw po na ito na muli Panginoon yung pribileyo po na kami po ay makarinig po ng inyong salita. At Ama, patuloy Panginoon, kayo po yung mangusap sa puso't isipan namin. Buksan niyo po yung aming puso't isipan. Ang sa gayon po, Panginoon, maintindihan po namin itong mga pag-aaralan po namin. At gayon na rin po, Panginoon, kayo po yung mangusap sa mga tao. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Ang sa gayon, Panginoon, kayo po yung makita nila at hindi po ako. Ama, samahan niyo po ako sa araw po na ito. Kayo po yung manguna. Tapos na madalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Pwede na po po. So, balikan lang po natin ng konti. Ito po yung mapa na ating pag-aaralan sa ngayon na dito nga po, itong square po na ito, yung gold na square po na ito, hanggang dito lang po tayo. Pero yung buong journey po nung paglalayag ng barko ni Pablo ay hanggang doon po sa Roma. Alam natin po yun, napapunta talaga silang Roma. So dito tayo magsisimula. Alam natin na pinuntahan pa po si Pablo sa Caesarea ng mga tao na mag-uusig sa kanila, galing po doon sa Jerusalem. At sila po ay dumaong sa Sidon, papunta sa Mira, sa Lycia, sa Salmone, hanggang sa papunta po sa Fair Heavens. So mamaya po, iisa-isahin din po natin yan. So dito po, balikan natin ng konti nung nakaraan po na preach po ni Pastor dito sa Acts 26:30-32. Pagkatapos, tumayo ang isang hari, ang gobernador, si Bernice at lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap ang taong ito'y walang ginawang anumang nararapat sa hatol na kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agrippa kay Festo, kung hindi lamang niya hiniling na dumulog sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Amen. So, maalala po natin dito na bakit nga ba, sabi nga ni Haring Agrippa, pwede naman na siyang palayain. Pero ang hindi po alam ng mga hari at saka yung mga tanyag na tao na nagkasundo-sundo na wala naman talagang maihatol o wala naman talagang makitang problema o walang makitang kaso para pwedeng ikaso kay Pablo na para pwede siyang hatulan ng kamatayan, ay ito po yung makita natin na hindi pwedeng mangyari ito. Dahil alam po natin na merong kalooban po yung Diyos. Na meron pong providence yung Diyos na kailangan mangyari. At ito yung hindi po alam nung mga tanyag na tao po na yon at nung ni Haring Agrippa na kailangan makapunta po si Pablo doon sa Roma para makapagpayag ng salita. So, dito makita po natin hinati-hati po natin itong pag-aaralan natin ngayon na manggagaling po sa tatlong babala. Tatlong babala na nakita natin sa pangyayaring ito. Sa unang babala, makikita po natin kung paano nagpapadating ng babala ang Diyos sa pamamagitan ng panahon. Gaya po natin ngayon. May panahon tayong sitwasyon ngayon at sabihin naman po yung paano nagpapadala. Paano siya nakapagpapadala sa gitna ng kanyang babala. Ganito na rin po yung sa pangalawang babala naman, kailangan natin maging sensitibo. At meron din po dito yung kailangan ilulugar tayo ng Diyos sa mga safe na lugar. Ganun na rin po sa pangatlong babala, kailangan nating maging matalino
kailangan nating makinig sa payo at ito yung pinaka-importante, ano yung magiging tugon natin doon sa mga babala na yon. So dito sa verse 1, tayo po yung magsimula na, nang mapagpa siya ang dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilan pang bilanggo ay ipinailalim sa pamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na Batalyon ng Emperador. So, Batalyon ng Emperador, o sa English po nito, Centurion, pag nabasa po natin sa Bible na English. At naalala po natin, no, nung nakaraan, si Cornelius the Centurion. No, naalala po natin yun, no, na ito po si Cornelio, isang hentil. At ito po yung nasharean po ng gospel ni Peter after niya po makita yung pinakita ng Diyos sa kanya na pwede nang tumanggap kahit yung kahit sinong pwede nang tumanggap ng kaligtasan, no? At maalala po natin, ito pong si centurion na si Cornelio ay hindi lang siya yung naligtas nung time na to. Naligtas din po kahit yung buong sambayanan, nanampalataya sila, kahit po yung mga kamag-anak ni Cornelio ay nanampalataya ng time nito. So, dito makikita natin na bakit kaya medyo malapit sa Diyos itong centurion na nakikita natin na ginamit ulit dito para sa paglalayag o paglalakbay ni Pablo, no? Centurion po ulit yung kanyang bantay ngayon. Kaya sabi dito bakit nga ba sa Italia? Bakit sila sa Italia papunta? So maalala po natin, sa Italia nandun po yung Roma, na kung saan sinabi ng Diyos na kung ano yung kailangan mong, kung ano yung napahayag mo, Pablo, dun sa Jerusalem, kailangan mo ring sabihin iyon sa Roma, no? At ito po, malaman din natin, naalala natin na isa sa mga pwedeng parang magandang technique, no, na ginawa ng Diyos, dahil ito pong Roma ay sentro at daanan ng lahat. Kumbaga po sa atin sa Pilipinas, ito'y Manila. Nandito lahat ng kalakalan, nandito lahat ng kailangan natin. So ito po, nung time po na ito, kung maidadala po ni Pablo yung magandang balita na kaligtasan doon sa Roma, ay mas madali po itong maikakalat. No? Mas madali pong maikakalat nung time po na ito. Kaya ito po yung makita natin na providence ng Diyos na bakit nga ba pwede na palang si Pablo doon laya na sana no? Pero hindi pa rin nangyari. Kasi hindi nga po pwedeng mangyari dahil maganda nga po yun, parang nagkaroon pa ng alam niyo po yun, parang free ticket. Free ticket si Pablo dahil una-una, gordyado siya. No, yung mga taong mga galit sa kanya, hindi siya pwedeng galawin dahil bantay sila ng centurion. Tapos may ticket pa siya dahil pwede naman po yung ibiyahe ng by land Pwede, pero napakalayo po na lalakarin. Nagkaroon pa siya ng libreng pamasahe. No? Dito makita po natin na ito po yung providence ng Diyos na kung ano yung, kahit ano pong gawin natin, kahit anong gawin nating pagharang, kahit anong gawin nating pagkontra, pwedeng tumatagal lang po, pwedeng tayo'y nahihirapan lang pa rin, pero mangyayari pa rin po yung kagustuhan ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. No? Kaya, sabi nga po sa Acts 23 verse 11, kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob. Kung paano magpapatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem, kailangan magpatotoo ka rin sa Roma. So ito nga po yung sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya sa verse 2, sumakay kami sa isang barko galing sa Adramitio, papunta sa lalawigan ng Asya at naglakbay kami kasama si Aristarco na isang taga-Macedonia na nagmula sa Thessalonica. So maalala po natin dito si Aristarco at si Gaius, no? Na ito nga po yung parang in a sense, kadalasan po na makakasama ni Pablo si Aristarco tuwing magkakaroon po ng gulo. No? Katulad po ito, magkakaroon na naman ng kaguluhan, magkakaroon ng paghihirap, nakasama na naman si Aristarco dito. No? At saka makikita po natin doon na tuwing makakasama si Aristarco at Gaius, ay may hinahanda po. No? At saka isa po sa kanilang makita po natin na ito pong si Aristarco at Gaius, isa sa mga tapat na kaibigan ni Pablo. Kumbaga kasama niya sa kanyang journey, sa kanyang paghihirap. Kasi hindi po natin makakalimutan dito na si Pablo po, kahit naglalayag sila sa barko, ay meron pa rin po siyang tanikala. No? Tanikala, may kadena pa rin po siya sa atin pong modern na ngayon, yung posas.
No? Kaya hindi po magiging madali, hindi ganun kadali na makapaglayag siya kung nag-iisa lang si Pablo. No? Paano siya kakain, paano niya kukunin yung pagkain niya, parang ganun. So, si Aristarco at Gaius, maalala po natin, ito po yung dalawang kinaladkad ng mga tao na dapat po sana pupunta pa si Pablo doon sa part ng pinagkaladkaran nila, pero hindi na siya pinayagan ng mga kasama niya. Parang na safety po dito si Pablo, naiwanan po sila doon sa Thessalonica. Ito po yun, sila po yun. Kaya ito po yun, sa Acts 19:29, kaya't nagkagulo ang mga tao sa buong lungsod, sama-sama silang sumugod sa tanghalan at kilaladkad nila roon si Gaius at Aristarco, mga taga-Macedonyang kasama ni Pablo sa paglalakbay. So, makita po natin dito sa verse 3, kinabukasan, dumayon kami sa Sidon. Mabuti ang pakikitungo ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang pangangailangan. So dito makita po natin no, na even though si Pablo ay isang bilanggo, nandun pa rin po yung malaking pabor ng Diyos sa kanya. No? Malaking pabor na at patuloy pa rin po siyang tinutulungan sa pamamagitan ng centurion. No, na dapat itong centurion mahigpit eh. Dahil ito po ay bantay eh. Kumbaga sa atin, ito warden. Pero sa part po na ito, hinahayaan o pinapayagan si Pablo na makahingi ng tulong doon sa mga kanyang kapwa kamanggagawa, mga kaibigan. So, ito po yung isa sa makita po natin na isang pabor ng Diyos sa mga anak niya o sa atin. No, na kung tayo po ay totoong sumusunod sa Kanya, wag po tayong matatakot. Wag tayong matakot na, ay hindi po kasi pag ako po ay pumunta ng simbahan, mababawasan pa po yung araw ng pagtatrabaho ko. Oh, di ba? Isa po yun sa alam natin na kahit ako po nanggaling din doon, no? Na dito po makita natin na hindi tayo pababayaan ng Diyos kung talagang tayo'y anak niya. Kaya sa makita po natin sa ating unang babala, makikita natin kung paano nagpadala ang Diyos ng sa panahon. No? At ganito sa verse 4, mula roon ay naglakbay kaming muli at dahil sa pasalungat, ang hangin, kami namaybay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumuble. So dito po minsan, akala natin simpleng ulan lang. No? Na alam niyo po, naalala niyo po yung may time po na tayo ay bagong umalis, tayo may lakad sana, may lakad. Kaso biglang umulan at nung umulan, hindi tayo agad nakaalis. Tapos nakita po natin, kunyari tayo po ay nagko-commute, no? Nakita natin merong parang aksidente na ang pagitan lang segundo sa pag-alis natin. So dito po na, alam niyo po yun, nare-realize natin na naalala natin na kung sana nakaalis tayo ng mas maaga, dahil hindi umulan, ay siguro kung tayo yung isa doon sa mga na-aksidente, no? Na ito po, akala natin minsan simpleng ulan lang, simpleng panahon lang na dumadating, pero hindi natin naaalala, tayo po'y ginagabayan ng Diyos, no? Binibigyan tayo ng babala sa pamamagitan ng panahon na iyon. Kaya ito po yung isa natin maalala na hindi po tayo hindi mali na tayo isuko natin yung ating mga problema sa Diyos. No, sa panahon po ng unos, sa panahon po ng bagyo na tayo po ay nahihirapan. Kung meron po sa atin na yun ay nahihirapan sa kanyang problema, hindi pong maling isuko natin sa kanya. No? Kaya maalala po natin kung ano ba yung partnership with the Lord natin. No? Na yung gagawin po natin, yung kaya natin. At gagawin ng Diyos yung napakaraming hindi natin kaya. No? At kunyari po, ito lang, parang konting sample lang po. No? Meron po tayong trabaho ng linggo. Hindi po natin kayang baguhin yung isip ng amo natin o boss natin na tanggalin yung trabaho natin ng linggo. Pero kaya po natin ipag-pray. Kaya nating ipanalangin na kausapin ng Diyos yung amo ko nang sa gayon matanggal yung trabaho at makapagpahinga po tayo ng linggo, makapagsimba ng linggo. So ito po yun. Kaso, first thing first,
Nagagawa ba natin yung partnership natin? Nagagawa ba natin na tayo yung magbasa ng Bible? Nagagawa ba natin na tayo yung makapanalangin? Sa pananalangin po, kinakausap natin ang Diyos. One-way communication po. Yung pabalik, paano tayo kakausapin ng Diyos? Sa pagbabasa po ng Bible. So, meron po tayong Bible reading po doon, no? Pwede po tayong humingi kay pastor kung wala. Bible reading guide, halos parang 4 chapters o 2 chapters a day. At meron din po tayong yung Bible voice reading. Nakikita niyo po yon? Sino po nakakita nun? Bible voice reading sa group chat. Parang ang konti. Alam ko kasama naman po tayo lahat sa ECF, di ba po, sa group chat. Try niyo po, i-check po yon. Daily po yon tuwing umaga ng 5 to 6 a.m. Po, di ba, Pastor? 5 to 6 a.m. ng umaga, nasasend na po ni Pastor yon. Wala pong, napakadali na po niya kasi kung may ginagawa po tayo ng mga oras na yon, ipi-play lang po natin. Ipi-play lang natin, si Pastor na po yung nagbabasa nun. No? So, napaka-importante po nun. Sa pananalangin natin, tayo yung nakikipag-usap sa Diyos, pero sa pagbabasa po natin ng salita, sa pakikinig natin ng salita ng Panginoon, tayo naman kinakausap niya. So, napaka-importante po nun. At yun po yung partnership with the Lord natin. So, minsan po, nabanggit din dito yung word na kumubli. Sa pag ni-research pa po natin to, pinag-aralan pa natin, yung kumubli po ay parang to take refuge o parang pumunta sa mas maingat na lugar. At kung sa ibang synonym pa po nito ay yung parang lumayo. So, dito maalala po natin na hindi po tayo tinuruan ng Diyos na labanan po yung ating mga pagkakasala. Nalabanan po yung ating mga bisyo. No? Ang tinuturo po sa atin dito, yung mga kasalanan po natin, ay kailangan po nating layuan. Layuan, takbuhan. Sa English po, madalas po na ito na nababanggit kahit kay pastor po, yung flee. Yung flee. Kailangan, parang yung, hindi siya simpleng takbo lang eh. Parang yung biglang takbo. Flee. Yung, talagang ito po yung kailangan natin umiwas. Never po na tinuro ng Diyos na tayo'y lumaban. No? Dahil hindi po natin kaya yon. Kaya, sabi nga po sa 2 Timothy chapter 2, verse 21, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi. Malinis at karapat dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. No? Na ito po, na isa sa maalala natin, na kailangan po nating lumayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, kailangan nating lumayo. Ayun. Ay, nagising? Nagising po ba? Sorry. Ayun. Kulang. Lakasan mo konti. Ayan. Nagising na po. Ito nga po, na kailangan nating lumayo. Ito yung tinuturo sa atin. Hindi po natin kailangan lumaban. Kaya nga po sa verse 5, dumaan kami sa tapat ng Sicilia at Pampilya. At kami dumating sa Mira, isang lungsod ng Lycia. So mapapansin po natin dito, no, na si Lucas, para siyang excited, no? Excited doon sa pagkukwento ng kanyang journey o yung nangyayari sa kanila. Maalala po natin nung tayo'y bata, kahit po hindi naman sa sariling sakyan, pag tayo po ay nakasakay doon yung bata na yun nakasakay doon sa bus, sa jeep, o sa motor, tapos, ano yan eh, makikita mo na angiti, tapos parang akala mo hindi niya alam yung nangyayari. Pero pag uwi, tapos nakakwentuhan niya na yung mga kapwa niya bata, ang yabang na, no? Ang dami nang sinasabi. Excited, dumaan kami doon sa 7-Eleven, kumain pa kami ng Jollibee, 2-piece chicken, no? Akala mo, walang ano yung bata, pero makikita mo sa puso niya, excited yung bata, no? At minsan naalala ko pa yung kwento ni Pastor doon sa pagpunta nila sa Tarlac dati. Nakakotse po sila noong time na yon. At meron daw tong hindi ko po maalala kung sila AJ ba o sila Roland, na sabi daw, uy, pastor, ayun o, laki ng aso. Yung pala, kalabaw. No? Na ito po, makita natin dito, yung pagiging excited ni Lucas.
Mahilig po pala siya sa geography, no? Na sinasabi niya yung pwede niya namang sabihin na papunta kami kami dumaong sa Sicilia, pagkatapos sa Sicilia, galing sa Mira, pumunta na kami ng Fair Heavens. Pwede niya namang sabihin ng ganon. Pero dito, makikita natin, sinasabi niya talaga yung direction. Pati yung kung saan kami nabaybay, kami gumilid, no? Na makita natin ang pagiging excited ni Lucas sa paggawa ng kanilang mission, no? Na mission ng Diyos sa kanila. So dito, ito nga po yun, sinabi natin, galing naman silang Sidon, di ba, naalala po natin, dumaong sila sa Sidon, pwede naman silang dumiretso na dito, sa Fair Heavens. Pero dahil nga po sa panahong nangyayari, sinasabi pa dito ni Pablo, dumaan kami sa tapat ng Sicilia, Pampilya, at saka dito kami dumaong ngayon sa Mira. So makita natin yung kasiyahan ni Pablo, no, sa paggawa ng kanyang mission. At dito makikita po natin sa ating unang babala na makikita po natin yung paano nga ba nagpapadala yung Diyos, no? Kaya sabi nga po sa 6, ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria papuntang Italia at inilipat niya kami roon. So, hindi naman lingid sa ating kaalaman na ang kanilang pupuntahan ay alam naman natin dito na sa Roma. Pero kung mapapansin po natin, bumaba si Julio, yung centurion, dumaong lang sila saglit sa Mira, nakakita ng barko papuntang Italia na mismo, kung saan din sila pupunta. At kung titingnan pa po natin, yung pinanggalingan ng barko, galing Alejandria. Napakalayo po nun. Kung galing Alejandria, dito po yung banda sa baba ng mapa kanina na pinapakita ko, galing pa po itong Egypt. Pwede naman po siya dapat dumaong na doon sa Fair Heavens. Pero dito, nagkita pa sila sa Mira. Na hindi, parang kumbaga sa tingin natin, pag titingnan talaga natin yung mapa kanina, out of way na itong barko. Pero nakita natin kung paano magpadala ang Diyos ng barko sa kanila. At meron pong importanteng dala yung barko na yon. Pero kung hindi po tayo matutulog, mamaya malalaman natin, hindi ko pa muna sabihin ngayon, para sundan nyo po yung kwento, no? Kaya ito po, galing Alejandria yung barko, at nakita din natin kung paano nagpadala ang Diyos sa gitna ng babala na ito. Pinadala niya sila, Aristarco, pinadala rin si Lucas, at hindi lang po natin masabi yung mga pangalan pa doon. Sabi nila, may mga tumulong kay Pablo. Di ba? Nakita po natin doon sa kanina, may mga tumulong na mga kamanggagawa ni Pablo. At yung barko, makita po natin sa gitna ng babala ng Diyos, siya po ay nagpapadala. No? Kaya sa atin pong susunod na pangalawang babala, makikita po natin dito na kailangan naman natin maging sensitibo. So, napaka-importante po nito. Kaya sabi po sa 7, mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw at nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Sinido. Buhat dito'y hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat pasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa panig ng Kreta, nakubli sa hangin sa tapat ng Salmone. So dito po, maalala natin nang galing sila sa Mira, ito po, ulit na naman tayo, pwede naman nilang idiretso ito, pa Salmone. Pero hindi po. Ang binaybay pa rin nila, ito pong kulay red po na ito, papuntang Salmone. Sa tapat ng Kreta, ito po yung Kreta. No? Kaya, dito po makita na natin, kung nagiging sensitibo na po sana sila noong time na ito, makita na nilang parang there is something wrong. Parang mali na. Parang may mali na to. No? Hindi na tama. Baka ito ay hindi na will ng Diyos. Baka ito ay para sa ating sarili na lamang. No? Naalala niyo po ito, yung emoticons nung sa Facebook. No? Kaya ito po ay ginawa ko lang. Pagka nakita po kasi ako sa video na alam niyo po yung tapos i-ano nila kung ano yung tama at mali. Naglalagay lang sila ng X at saka check. No? So dito po tayo dapat sa check. Sabihin mo sa katabi niyo po, dito po dapat tayo sa check. Dito tayo. Ano po yung check na yon? Tayo po ay dapat sumunod sa Diyos. No? Tingnan po natin talaga kung ano yung sarili natin. Kung ang sinusunod ba natin, sarili natin. Sariling comfort, sariling kasarapan ba? Na,
umuulan ngayon medyo malakas. Ang hirap naman kung magpapayong ako papuntang simbahan. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, napakapalad mo kapatid. Kasi kahit bumabagyo, nandito ka. Diba? No? So, makita niyo po yun na tayo'y pinili ng Diyos. No? Na makarinig pa rin. Kahit sa mga panahon na dumadating. No? Kaya ito po yung tingnan natin. Kung tayo ba'y talagang sumusunod sa sarili na, ay hindi safe ngayon kasi bumabagyo. Baka tayo'y anong mangyari. Ilang meters lang naman yung simbahan yung iba dyan, aakyat lang. No? Yung iba dyan, nasa ilang kanto lang. No? Pero meron din pong malalayo. Although, ang titingnan po natin dito, sarili ba natin? O para sa Diyos? No? So, sabi nga po sa Acts 20-24, subalit lang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin. At matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus. Ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahan loob ng Diyos para sa tao. So ang nagsasalita po dito si Pablo, no? Na ito po sana yung magandang makuha po natin. Ito po sana na wala na tayong mas gugustuhin pa. Kasi sa totoo naman po, ang buhay natin dito sa mundo, 120 years maximum. No? Napakaswerte na kung talagang aabot po doon at makakakuha ng 100,000 sa gobyerno. No? Pero ibig sabihin, hanggang ganun lang. Pero kung maalala natin na katulad po ng buhay o ng pag-iisip ni Pablo, wala naman talagang pupuntahan yung buhay natin. Di ba nga po, sabi, ginawa tayo ng Diyos para sa Kanya. So maalala po natin lahat yun, na every time na tayo'y may ginagawa, tayo'y merong pakakainin, tayo'y merong pupuntahan na isang lugar, ito ba'y para sa akin? O ito ba'y para sa Diyos? No? Ginagawa ko ba to para sa Diyos? Ginagawa ko ba to para sa kapurihan niya? O para sa sarili ko lang? So, ito po yung isa din nating pwedeng maalala. Kaya po sa pangalawang babala na dumating, meron pong paglulugar o tayo'y ilulugar. Isi-safe keeping niya po tayo. Kumbaga, ilalagay niya po tayo sa safe na lugar. No? Kaya sa verse 8, nahirapan kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ng pook na tinatawag na mabuting daungan na malapit sa bayan ng Lasea. So sa Greek word, ang word po na iyon ay kaloy limenes. At sa Tagalog, mabuting daungan, sa English, good harbor. O pinangalanan din nilang fair heavens. Bakit po ba siya nasabing good harbor o mabuting daungan? Kasi ito pong daungan po na ito ay napaka saktong-sakto sa kanila dahil malalim. So, yung mga malalaking barko po, dito, makakapag-angkorahe. Hindi sila kakabahan na malapit sila sa daungan, pero baka mamaya sumadsad sila. So, isa po yun. At isa rin po doon, kung talagang pag-aaralan natin, ito pong Fair Heavens, kung bakit siya tinawag na Good Harbor, ay malaki po yung deposito o yung tangke ng deposito ng krudo doon. Na pwedeng, isa rin po to kung bakit ito po ay nagiging magandang daungan ng time po na ito. At dito makita po natin, parang dinala na po sila sa safe place ng time na ito. Na ilugar na po ng Diyos kung saan sila mas magandang magpatigil o tumila dahil napakalakas nga ng hangin. Pero isa sa makita po natin, para sa kanila, parang hindi ito yung tama. No? Parehas po sa atin. Na parang kadalasan, nilulugar po tayo ng Diyos sa mga tamang lugar, tamang posisyon natin, tamang titirahan. Kadalasan po nangyari din sa amin to, yung tamang bahay na pupuntahan, tamang uupahan, pero kadalasan umaalis tayo doon kasi akala natin ito'y hindi tama o hindi safe place. So, isa sa mga naalala ko lang po, yung ako po ay isang produkto rin ng shelter. No?
shelter po kung nasaan po si AJ din, AJ Sanroyo sa baba ngayon. Isa rin po ako sa mga tumira doon sa shelter, sa baba lang po dyan, sa third floor, yung kung makikita nyo po parang may room po dyan. Ito pong time na to, nagkaroon po ako ng sex addiction na dumating po yung time na hindi ko na kaya, wala na akong pag-asa, nagsabi ako kay Pastor, Pastor, anong gagawin ko? So, wala pong ibang naging pwedeng option kundi ako'y tumira sa shelter. Pero sa time po na ito, akala ko hindi siya tama. Unang-una, hindi ko po naagisnan na mamuhay ng mag-isa. Kasi matagal naman kaming inaalaya ng aming magulang. At akala ko, hindi siya tama kasi hindi relax eh. Hindi ako comfort. Nahihirapan ako sa baba. Kailangan namin gumising ng alas 3 ng madaling araw or alas 2 ng madaling araw. Alam ni Kuya Tolitz yan. Kasi hindi umaakyat yung tubig. So kailangan po namin gumising ng ng oras para kasi pagka hindi ako gumising ng ganong oras, mabaho na ako mamaya kasi wala akong panligo. Kaya ito po yung akala ko, nilugar ako ng Diyos, pero akala ko mali. Akala ko mali. Pero as the time goes by po, natapos yung proseso sa shelter, wala po akong ibang hiniling sa Diyos. Kundi hiniling ko lang na hindi ko nakaya kasi yung addiction ko po eh. Bigyan niya ako ng asawa. Bigyan niya ako ng asawa. Kaso, ang binigay niya po, hindi lang asawa, mabuting asawa. Ayun po yun, nasa crying room ngayon. No? Na binigay niya po sa akin si Jonah. Na nung time po na to, hirap na talaga ako, hindi ko na alam yung gagawin. Pero nabigay niya po sa akin yung higit pa sa kagustuhan ko. Akala ko kasi asawa lang kailangan ko eh. Kailangan ko rin pala mabuting asawa. No? Napaka-bless ko po doon sa asawa ko po na yun. Na talagang napaka-support niya po sa akin sa lahat ng ginagawa ko. Kita nyo naman siguro sa katawan. Kaya makita po natin dito sa Psalms 27 verse 5. Sa oras ng kagipitan, itatago niya ako sa kanyang templo at ilalagay niya ako sa ligtas na lugar. Napakasarap, no? Na sa time po ng unos, sa time ng bagyo ng buhay natin, dadalhin tayo ng Diyos sa mga safe na lugar. Pero ang question doon, yung tugon natin, sasama ba tayo? Sabi niya, wala akong bahay, may pagkain, pero yung sapat lang, mamamayat, sasama ba tayo? Question doon. Kaya dito makita po natin, yung pangatlong babala, kailangan din nating maging matalino. No? Sabi nga po sa verse 9, mahabang panahon na kaming naglalakbay. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinayuhan sila ni Pablo. So dito makita po natin yung Day of Atonement. Sa English po, pag binasa natin sa Bible, ang tawag po doon sa araw ng pag-aayuno ay Day of Atonement. At ito pong Day of Atonement nito, nangyayari po ito sa kanila tuwing September last week, matatapos po ng September last week, or madilim ng konti sa October first week. No? At pagkatapos na po nito, hindi lingid sa kanilang kaalaman, lahat po ng tao doon alam nila na after po nito ay magkakaroon na ng taglamig. At hindi lang po yun, syempre, simple sa atin, pag taglamig, okay lang kasi wala namang mga snow o walang nagyayelo. Pero nung time na sa kanila, talagang mahirap po pag time ng taglamig. At alam din po malamang ng mga kapitan ng barko na may hirapan na sila kasi magtataglamig na eh. At kailangan nating maging marunong. So dito po makikita natin na si Pablo sa kabila po ng babala ay naging marunong. So paano ba naging marunong? Sabi nga sa 2 Corinto 11:25, 3 ulit kong naranasan hagupitin ng mga Romano. At minsan, pinagbabato.
3 beses kong naranasang mawasak ang barkong aking sinasakyan. At minsan, buong araw at gabi akong lulutang-lutang sa dagat. So sa kaalaman po, o sa experience dito ni Pablo, 3 beses nang nawasakan ng barko at lulutang-lutang pa sa dagat. So, wala na pong tayong maidahilan kung tayo po yung nandito na hindi tayo makinig kay Pablo. No? Dahil talagang eksperyensado na siya nung time na ito. Eksperyensado na nung nangyayari ito na kung anong sabihin ni Pablo, wag nang tumuloy, ay dapat yun na yung gawin natin. No? Pero dito makikita po natin yung tugon nila. At isingit ko lang po ng konti. No? Meron daw pong bago kasi dito sa kwento ng rabbit at pagong. No? Gusto niyo po ba maalala? Gusto niyo po malaman? Sabihin niyo po sa katabi niyo, gusto kong malaman. Wala namang kwento. So, kwento po ng rabbit at pagong. Sabi po, kaya daw po nanalo yung rabbit, yung pagong, kasi yung rabbit daw po, nag-TikTok. Tapos, yung pagong daw po, nag-book na lang ng Grab. Hindi, joke lang po, joke lang. Hindi, wala po yun ha, huwag niyo pong tatandaan yan ha. Dito po, siningit ko lang po to, yung kwento ng rabbit at pagong. Kasi po yung, kung maalala natin, yung pagong po, naging marunong siya ng time na to. So, hindi siya nagpadala na nakita niya yung yabang ng rabbit, hindi siya nagpadala na alam niya naman yung bilis ng rabbit, pero yung pagong, naging marunong, naging matalino. Hindi siya sumuko, so nagdire-diretso siya. So, the same po sa atin. Mabagal, maliit, paunti-unti, yung pagbabago, pero may mangyayari. May nangyayari. Oh, makakarating po tayo sa finish line. No? Purihin ng Panginoon. Kaya sa pangatlong babala natin, dito naman natin makikita na kailangan din nating makinig sa payo. No? Sabihin niyo po sa katabi niyo, kailangan nating makinig sa payo. Ay, hindi yun. Ang konti naman sinasabi. Ulit pa, ulit. Kailangan natin makinig sa payo. Oh, yun. Kailangan natin makinig sa payo. So, may question po dito, no? Sa atin ba ngayon, meron ba tayong pinagpapakinggan ng payo? No? So, tingnan po natin. Sa verse 10, sabi niya, mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at mapipinsala ang mga argamento at ang barko at mapapanganib na pati ang buhay natin. So dito, gumagamit po ng style si Pablo to the point na ang ginagamit niya po, tinutumbok niya yung mga importante na laman ng barko. No, na para baka sakali, yung payo niya na ito ay makuha yung attention nila na hindi na nga po tama. Hindi na tamang tayo maglayag ngayon. Pero dito maalala natin, meron pong importante, sinong natulog? Meron pong importante yung dala yung barko. Ano ba yung importante yung dala ng barko? So kung pag-aaralan po natin, yung kanina galing po ang barko sa Alejandria at ang Alexandria sa English, ito po ay Egypt. At kilala po ang Egypt o Alexandria na lugar na nagsusupply po ng grain. Grain. Sa Tagalog, hindi bigas, ito po ay trigo, no? Na panggawa ng kanilang tinapay. At ito po yung tinutumbok dito ni Pablo. Sana kumukuha siya ng tsansa na makuha yung attention ng mga tao. Hindi lang buhay natin yung mawawala, pati yung karga ng barko. Yun yung sinasabi niya kasi napaka-importante po nung time na to ng trigo dahil kung hindi madadala yon, magkakaroon ng kagutuman sa lugar na pagdadalhan sana nito. Di ba? Kaya ngayon, ang question po sa atin, tayo, kailan ba tayo huling nakinig sa payo? No? Meron ba tayong pinagpapakinggan ng payo? Ngayon, nung napakinggan natin, tayo'y pinamuhay ba natin? Ginawa ba natin? O narinig lang natin, pero hindi natin pinakinggan? No? So magkakaiba po yun. At napaka-importante po sa atin, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya kay Kristo, na meron pong nagme-mentor sa atin. Meron pong nagme-mentor. Isa po sa mga golden rule, kung alam niyo po yun, magme-mentor sa atin, syempre hindi opposite sex. No? O hindi babae at lalaki. Kung maghahanap po kayo ng pagpapakinggan ng payo, si pastor, pag lalaki,
o pagka babae po, nandyan po sila Jonah, sila Jaisel, na pwede po nating pagpakinggan ng payo. So, pero ang question po dito, tayo ba nakikinig sa payo? No? Kaya, sa ating pangatlo pong babala na makikita, kailangan din nating malaman kung ano yung tugon natin. Ano ba talaga yung tugon natin? Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, ano ba yung tugon natin? Anong tugon mo? Tapikin nyo. Natutulog eh. Hindi, joke lang po. Ano ba yung tugon natin? No? Kaya sabi sa verse 11, ngunit higit na pinahalagaan ng kapitan ng mga sundalo ang mga salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. So higit na pinahalagaan, alam na po natin. Kaya sabi po sa 12, dahil hindi mabuting tigilan ng doongang iyon kung panahon ng taglamig, minabuti na nakakaraming magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makakarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. Ito ay isang daungan sa Kreta na nakaharap sa Ilagang Kanluran at Timog Kanluran. So, medyo i-ano ko lang po ng konti, no? Magkakaroon po kasi ng question sa atin dito. Na kung gayon naman pala, bakit hinayaan pa ng Diyos na makaalis sila? No? Sinabi naman na pala ni Pablo na ito'y hindi okay. Hindi okay maglayag. Bakit hinayaan pa ng Diyos na sila'y makapaglayag? Pwede naman niyang kontrolin o pwede niya namang kausapin na lang sa puso nung senturyo o si Julio na wag nang pumayag. Mamaybay na lang tayo dito, tigil na tayo dito sa lugar na to. So, isa sa mga maalala po natin doon, no, na kung hindi sana nagpayo si Pablo dito, may mangyayari po sa kanila eh. At ayokong sabihin yun kasi may spoil ko kayo. No? Sundan niyo po yung preaching parang kay pastor po yata next week, no? Na bakit nga ba? Bakit tinayaan pa ng Diyos na sila'y makapaglayag? No, alamin niyo po 'yun ha, wag kayong next week punta po kayo ha. Kaya dito makita po natin yung majority, no? Nakikita natin na si Julio, yung centurion, yung pinuno ng batalyong emperador na yung kanyang desisyon sumalalay doon sa nakararami. Kasi sabi nung nakararami, na pagdesisyonan nila na magpatuloy na lang kasi hindi okay yung daungan na yon pag taglamig. So dito maalala natin na hindi po tuwing sinabi ng karamihan o hindi tuwing sinabi ito yung desisyon ng karamihan ay ito'y laging tama. No? Na kailangan din po natin malaman ano ba talaga yung tama. Kailangan natin, katulad ng mga kaninang babala, kailangan natin maging matalino, maging marunong. At wala pong shortcut yon, walang shortcut kung hindi tayo magbabasa ng Bible. No? Dahil nandun lang po yung karunungan. Kaya, maalala po natin yung kwento ni Shadrach, Meshach, at Abednego. No? Ito po yung tatlo na makikita nating isa sa mga tumayo sa nakararami. No? Bali, si Shadrach, Meshach, at Abednego, nung time po na ito, ang hari ay si Nebuchadnezzar. At nung time po na ito, sinabi ni Nebuchadnezzar, pag tumunog yung instrumento, ay kailangan nilang lumuhod, magpatira pa doon sa ginawang rebulto ni Haring Nebuchadnezzar. Walang kahit sinong pwedeng lumubag. Utos ng hari yun eh. Ang consequence nun, ilalagay sa pugon o yung nagliliyab ng apoy at susunugin doon. So, ang ginawa po ni Shadrach, Meshach, at Abednego ay tumayo sa nakararami. Dahil alam nila yung tama. Sabi nila, wala akong ibang sasambahin maliban sa aking Diyos na sinasamba. No? So ito po yung isa sa malaman natin na ito tatlo sila eh. No? Tatlo silang tumayo. Pero there are times po sa ating buhay, kailangan nating mag-isang tumayo. Mag-isang tumayo na makikita natin mamaya naka-FB live pa yung mga kamag-anak natin. Linggo-linggo sila'y nagmasaya. Dahil may birthday. Kailangan mong mag-isang tumayo.
na panindigan, hindi. Magsisimba ako. Kasi ito yung Diyos na sinasamba ko. No? Katulad ng ginawa po ni Shadrach, Meshach at Abednego. At ganun din po sila Daniel, si Esteban, at si Pablo. So maalala po natin si Pablo, pinag-aaralan po natin ngayon, kaya nga sila pupunta ng Roma dahil sa pag-uusig sa kanya. At dahil din po sa pagtayo niya sa nakakarami, bandang huli po nito, pinugutan din si Pablo. At isa po sa nakakalimutan natin, yung pagtayo ni Jesus sa ating mga kasalanan. No? Na hindi naman tayo, hindi naman siya yung nagkasala. Hindi pa natin siya kilala. Hindi pa natin siya pinili. Hindi pa natin siya sinusunod. Pero, tinayuan niya na yung mga kasalanan natin. Binayaran niya na yung mga kasalanan natin. No? Walang kapalit. Walang bayad. Sinasabi niya na, libre, regalo. Pero ang question, masasayang ba yung pagtayo sa atin ni Kristo? Masasayang ba yung pagdala niya ng cross? Natin. Dapat natin. Cross natin. Dahil kasalanan natin. Hindi niya kasalanan. Bakit siya yung nagdusa? No? Ang question, masasayang ba? Masasayang ba sa atin? Tanong mo sa katabi nyo, kapatid, masasayang ba? No? Masasayang ba yung pagbabayad ni Kristo na ating mga kasalanan? So, kailangan po natin itong malaman. Kaya, sa atin pong tatlong babala na nakita ngayon, kailangan po malaman natin sa unang babala pa lang, ano ba yung, paano nagpapadala ang Diyos ng babala sa pamamagitan ng panahon at nagpapadala siya ng mga tao. Kailangan nating maging sensitibo. Kailangan nating ilugar. Tayo'y nilulugar ng Diyos o nilalagay sa safe na lugar at tayo'y kailangan maging matalino at makinig sa payo at ano ba yung tugon natin katulad ngayon, anong magiging tugon natin. Kung makita natin sa langit yung salitang ito, no entry. Sabi pa ni Pastor kahapon, no ID, no entry. At yung ID natin doon, ano? Yung banal na espiritu. Ang question, meron na ba tayong banal na espiritu? Pag nakita natin yung ganto, nasabi nga ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin na Diyos, Panginoon, Panginoon, ay makakapunta ng langit. Ay makakapasok ng langit. So kapatid, kung bago lang po kayo nakapunta ngayon dito, parang wala naman ako nakikita. Pero kung matagal na po kayo, at ngayon narinig niyo po ito, pwede po kayong lumapit sa ating mga leaders ng simbahan para mas malaman niyo po kung paano ba. Paano ba? Ano yung ID? Di ba? Kasi no ID, no entry. No? Kaya tayo po tumayo at manalangin. Ama, muli Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na alam po namin, Panginoon, na sa ngayon pa lang po, meron na po kayong binago sa buhay po namin. Kaya patuloy, Panginoon, na kami po ay humingi po sa inyo ng karunungan. Nang sa gayon, Panginoon, hindi lamang po sa araw namin ito na maalala. Bagkus, Panginoon, sa pang-araw-araw po na buhay po namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pangungusap niyo po sa amin. Patuloy, Panginoon, na buksan niyo po yung puso't isipan namin. Nang sa gayon, Panginoon, magpatuloy-tuloy na rin po kami sa pagpupuri namin sa inyo. Ama, samahan niyo po kami sa araw po nito. Kayo po yung manguna, ito pasama dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.